mabuti. Kasi yung isa hindi naman talaga, no? In reality. In the Lord's flock, we are so blessed. We have Sor, we have Tatay Bob, we have Brother Freud. Pero hindi naman palaging ganun, di ba? Minsan, kahit nga sa mga local mga steward natin, yung mga group leaders natin, hindi na naman natin makasundo. Kasi iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Pero pagdating sa community, we honor and respect, we submit to one another, not because of the qualification na may standard natin bilang tao. Kundi dahil sa Diyos, dahil sa pagmamahal natin kay Lord, sa pagmamahal natin sa isa't isa. Really ko, our relationship is more than a human relationship. Because we are bonded by the blood of Christ. Si Jesus ang nag-alay ng buhay para tayo ay buong mga Kristiyano. Kaya yung bonding natin ay malalim talaga ang pinag-uunan at pinag-uubunan. So, ito yung relationship natin kay Jesus. At nagiging madali yung submission na yun kapag tayo ay may malalim na ugnayan kay Kristo. Kaya hindi nababarahan. Ibig sabihin kasi pag nagsasubmit tayo, no matter what, huwag na tayong dadali sa pagkakasala. Yun? Nagiging humble tayo, nagiging pure tayo. Alam niyo ba na nababalot tayo ng grasya ng Diyos? Ibig sabihin, we are in the grace of God, kaya natin nagagawa. Kasi as human as we are, hindi talaga natin yung magagawa. Magsasabit ako sa mag-aray ng cellphone leader. Amen, bet niya, di ba? Pero, pag nagawa mo yun, sabihin nasa grasya ka ng Diyos. Nasa biyaya ka ng Diyos. At pag nasa grasya at nasa biyaya ka ng Diyos, pagpapala at pagpapala, kaya dahil kasi walang bara sa pagpapala ng Diyos. Walang hadlang sa pagkilos ng Diyos. Pero pag hindi po tayo nagsasubmit, hindi po tayo nag-uubay, ibig sabihin nananaig yung ating pagiging tao, wala tayo sa grasya ng Diyos, inahahadlangan po yung pagpapala ng Diyos. Hindi lang sa atin, pati dyan sa community kung saan tayo nabilog. Sabihin mo nga sa ikatabi, ang galing ng bara. Tanggalin ang bara. Magpasako. Magpasako. Amen. Amen? Amen. Palakpakan nga natin na Panginoon. Ayan, di ba? Kaya nga, pinaghuhugutan ng ating submission, pinanggagalingan ng ating submission yung ating relasyon sa Diyos. Kaya magiging madali sa atin yung submission to family. Di ba? Kanina, yun ang medyo binibigyan diin. No? Husband to wife, wife to husband, parents to children, sa mga kamag-anak natin na kamatanda, sa mga taong nakakatanda sa atin, sa church, sa government, at syempre, sa ating community, sa Lord's flock, diba? Civil and local government, and syempre sa ating community, sa Lord's flock. No? So, all authority is established by God. Yung anointing ni Lord dumadaan. So, Romans 13:1, basahin po natin. For there is no authority except from God, and those that exist have been established by God. Amen. Sabi na iba, Ate Norma, paano naman yung mga corrupt leaders? Minsan dinakalaw ni Lord yun. Kasi may lesson yun eh. Gusto natin sila. May free will tayo. Gusto nalagay sila sa posisyon. Kasi tuturuan din tayo ni Lord bilang mga mamamayan. No, na tama, dapat ginagamit natin ng tama ang ating mga karapatan. So, na hindi lang para sa sarili natin. Kasi minsan, yung iba bumuboto dahil may pakinabang. Nakalimutan niya, hindi siya buboto para sa sarili lang niya. Buboto siya para sa kabutihan ng buong bayan. So, minsan nagtuturo din talaga si Lord. Kaya minsan inaalaw niya rin yung mga ganyan. Pero, kapag tayo nagsabihin sa authority, wag lang naman tayong dadali sa pagkakasala, ikikilos at ikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Amen. Saan po natin? Deuteronomy 28 verse 2. All His blessing will come upon you and overwhelm you when you obey the voice of the Lord your God. Amen. So, with overwhelm, no? Yung po kanina, yung Exodus 20, verse 4, 5, and 6, wala po yun sa PowerPoint, pero favorite verse ko po yun. Kapag ako po ay nahihirapang mag-submit sa mga authority, dahil hindi ko gusto yung mga ugali nila, hindi ko gusto yung mga pinapagawa nila, aalalahanin ko lang po yung Exodus 20, verse 4, 5 to 6. Kaya nagsasubmit po ako at nag-u-obey po ako sa kanila, hindi lang dahil sa kanila, kundi dahil talaga sa Panginoon. Kaya awa naman ng Diyos sa grasya at kanyang biyaya, nag-umapaw po talaga ang kanyang pagpapala. Nung naging sunod-sunod po ang aking promotion, and
God willing, I will be promoted once again. And thanks be to God kasi ito po ay pagtitiwala ng Diyos na dapat suklian ng paglilingkod para sa kanyang bayan. Pero ngayon po rito, nagiging daluyan po tayo ng pagpapala, hindi lamang sa ating pamilya, kundi doon sa mga tao na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga sa ikatabi, maging daluyan tayo ng pagpapala. Maging daan tayo ng pagpapala. Amen. Kahit saan pa tayo magpunta, no? We are vessels of God's goodness. Amen. So, our ability to love and submit to one another comes from God Himself. Alam niyo po ang submission, grasya, biyaya po yan ng Diyos. Kaya pwede po yan i-pray, pwede po yan hingin sa Diyos. Kung nahirapan ka magsabit sa asawa mo kasi dahil may bisyo, Lord, bigyan mo ko ng grasya magsabit sa asawa ko kasi asawa ko siya. Lord, tulungan mo rin magbago siya. Pero magbago na siya o hindi. Lord, magsasabit po ako sa kanya. Huwag niya lang ako tuturuan magkasala. Okay? Alam niyo, may nagbigay sa amin ng seminar, minsan daw hindi natin nakikita yung kabutihan ng mga tao. Kasi masyado na tayo ng focus kung saan ang paiksi niya nahinaan. Di ba? Nagaling ka sa naninigarilyo. Hindi mo nakikita yung asawa mo, naglalaba, nagluluto. Abay, napakabait sa'yo, hindi ka binubugbog. Kaya ang galit ka naninigarilyo siya, hindi mo na nakita yun. Hindi ka tuloy makapag-submit sa kanya. Masyado bang naman weak tayo? Yung konti niyang weakness, natabunan tuloy. Kanyang mas maganda pang katangian. Sabi mo kasi natin, huwag mong i-magnify yung pangit. Huwag mong ipagnify yung pangit. Ako po. Hanapin mo yung mas maraming mabuti. Mas hanapin mo ang mas mabuti. Hindi ko na. Kaya open praise changes the heart. Submission out of fear changes to submission out of love and through humility is born. Diba? Tama ba mga kapatid? Amen! Kaya grasya po talaga, biniyaya po talaga. And the more we submit, the more we obey, the more we have a change of heart, and the more we have a change of heart, yung pong fruit ng Holy Spirit, Galatians 5:22, magpo-flourish po yan sa atin. Lalago po yan sa atin. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, generosity, zeal, self-control. At magiging madali po sa atin ang submission kahit sino pa po yung authority na ating kaharap. Dahil tayo po ay nabubuhay sa grasya, awa at habag ng Diyos. Amen. Amen. Pag ganito po, nagiging magaan po ang buhay at nagiging maayos po ang ating mga relasyon. Amen. Diba? Mas mahalaga po ang relasyon. Amen? Amen. Okay. Kakuha po tayo ng partner, dalawa. Sinong partner ko? Ay, dalawa-dalawa daw. Okay. Ano ang gagawin niyo? Magkaharap kayo. Ang gagawin niyo po, sabihin mo muna sa partner mo, sabihin mo, secret lang. Secret lang. Lord mo lang ikukwento. Kay Lord mo lang ikukwento. Sabihin yung kwento na partner yun. Okay? Prayer partner po kayo. Ano po gagawin natin? Kanina, diniscuss ko natin yung iba't ibang level ng submission. No, elders, community, leaders sa community, husband, wife, parents and children, no, sa ating mga amo, sa ating mga boss, sa trabaho, sa ating community, sa civil community. So, isi-share mo yan sa partner mo. Anong area, hirap na hirap kang mag-submit, hirap na hirap kang magpasakop, kaya hirap na hirap ka rin mag-obey. Kaya nababarahan tuloy yung grasya ng Diyos. Para pagdadasal ka ng partner mo, mabigyan ka ng grasyang mag-submit para mawala yung adlang sa pagpapala ng Diyos. Amen ba? Amen. O sige, share sa partner. Pagtapos na po kayo, pakitaas lang po ang kamay. Uy, halika na. Sisilan. Intindihan mo ano yung mahirap kang mag-submit. Okay. So, taas mo na po ang kamay. Yung mga hindi, yung mga Raise your both hadlang hands. sa We are connecting sa ourselves blessing. to God. Kaya pagrihan.
name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord, Tapos na, nagka-closing na siya. it is a sign of surrender. Kaya lang minsan sa It is a sign of humility. sa tao. It is a sign of Yun lang worship. naman ang inaano We ko are sa totoo yielding lang to sa your tao. power. We are surrendering to ourselves. And we are yielding ourselves to one another. Lord. Lord, give us the power. Give us your anointing to pray for one another, to deliver one another, for whatever hinders your graces, your overflowing blessing upon each one of us. Right now, O God, help us to submit, help us to obey, help us to yield to the authority before us. Kindly pray for your partner. In the name of Jesus, receive the graces of God. Receive a change of heart and enlightenment. May you be humble enough, pure enough, to submit to the authority in your life. And Lord, as we are willing, you promise, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Right now, O God, we proclaim blessing, not only to us, but to our children. Kindly mention your surname at your father's side. Lord, the Ramos and the Angeles family. Whose surname in your mother's side? Lord, the Vistera and the Corrales family. We ask for your mercy and forgiveness in behalf of our ancestors. Lord, nagkaroon po ng hindi pagsasubmit at paggalang at tamang respeto sa aming mga ninuno. Hinihiling po namin ang kapatawaran upang makalaya po ang aming salingani sa anumang bumabara at umahadlang sa iyong pagpapala sa aming susunod pang salingani. In your love, in your mercy, purify our lineage, purify our clan, let the blood of Christ flow freely down to the 1,000th generation, so that we will receive your blessing in all areas of our lives. We proclaim good health and strength, good and quality life, sound mind, good eyesight, good hearing ability. Command our vital organ to function normally, to work normally, Lord, that we may have good health and strength, and the natural healing ability built in within our system will function according to your design and cleanse every tissue, every cell, every nerve of our body that is not good for our health. Lord, clear us. In Jesus' name. And Lord, we also pray for wisdom and knowledge, guidance in every decisions in life, good relationship in the family, heal the relationship. Thank you po. Magandang